everyone. My report is about teachers as curriculum leaders of 21st century learning. So the 21st century is marked with various challenges and changes brought by forces like globalization, changing individuals and social value system, economic situation, political issues, cultural diversity factors, massive influx of information technology, environmental issues, and the increasing amount of information made available to the public. These factors demand that education must innovate and reshape itself to meet the needs and challenges of people and the society. So, into this generation, alam naman natin na sobrang laki ng impact ng pagbabago ng nangyayari ngayon. Yung challenges at yung mga pagbabago na nagaganap ngayong 21st century learning. So, yung 21st century learning is nagdala ito ng iba't ibang pagbabago gaya na lamang sa globalization na kung saan patuloy o mas lumalaganap yung pakikipag-globalize ng mga bansa sa iba't ibang bansa. Political issues is, ngayon sa political issues, mas sa pamagitan, ay sa kasalukuyan din ngayon is parang mas nagkakaroon ng mas conflict na political issues. Like cultural diversity factors. Sa cultural diversity factors is, nagkakaroon tayo ng iba't ibang dito, parang mas na-adapt natin yung iba't ibang culture ng iba't ibang bansa. Then, environmental issues. So, sa environmental issues, nagdala rin ito ng malaking challenges. Dahil, alam naman natin yung 21st century learning is, sobrang dami na ng mga environmental issues na nagaganap sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, ganun din sa ibang bansa. And then, increasing amount of information technology. So, mas nag-evolve na rin yung mga technologies natin sa kasalukuyan. These factors demands that education must innovate and reshape it to meet the needs and challenges of people and the society. So, sabi dito is dapat education daw is yung education is bigyan natin ng tuon nang sa ganon is kahit na patuloy yung pagbabago na nagaganap dito sa ating bansa is ma-meet pa rin natin or masolusyonan pa rin yung mga challenges na nangyayari sa kasalukuyan. So, teachers as curriculum leaders play an important role in this endeavor. So, malaki daw yung role na ginagampanan ng mga teacher sa 21st century learning. They need to develop a new curriculum materials, and new instructional design that will prepare the learners to meet the needs and demands of 21st century learning. So, as a teachers, malaki yung ginagampanan nila sapagkat mas nag-i-improve dapat yung learning capacity nila para magturo sa mga students to meet para ma-meet nila yung standards na dapat matutunan ng mga students. Teachers need a lot of professional and professional updating. So, learning in the 21st century will need teachers who possess a high degree of technological, pedagogical, content knowledge. So, dapat yung mga teachers daw ngayon is highly professional na or updated na sila or nakakasabay na sila sa tinatawag na Gen Z sa kasalukuyan. Gaya na lamang halimbawa sa paggamit ng mga technology, dapat yung mga teachers din is na sila, gamay na rin nila or halimbawa na lamang sa mga ICT teacher, dapat kung ICT teacher ka, dapat is magaling ka sa pagtuturo sa computer kasi paano ka magtuturo sa students mo kung hindi ka marunong sa computer. So, K-12 classification of 21st century skills, the information media and technology skills, so learning and innovation skills, effective communication skills, and life and career skills. So, dito sa information media and technology skills, pumapasok dito yung visual and information literacy. The media literacy, basic scientific, economic, and technological literacy, and multicultural literacy. Pumapasok din dito yung global awareness, access and evaluate of information, use and manage information and analyze media, create media products and apply technology effective. So, dito naman sa learning and innovation skills,
pumapasok dito yung creativity and curiosity. So, creativity, how teacher or students being creative. Then, critical thinking, problem solving skills. Pumapasok dito yung critical thinking, problem solving skills. Kung paano mas mapapadali o mas masusolusyonan yung mga problema. So, risk-taking din dito. And then, dito rin sa learning and innovation skills is pumapasok din yung communication and collaboration. Then, dito sa effective communication skills, dito naman pumapasok yung collaboration and interpersonal skills. So, collaboration, kung paano yung mga teachers and student nagkukonect sa isa't isa, kung ano yung connection ng bawat individuals. So, interpersonal skills, pumapasok dito yun nga, gaya ng sabi ko sa collaboration na rin, kung paano kumonect yung mga students sa kanilang teacher and then teachers sa kanilang students. So, dito naman sa life and career skills, so pumapasok dito yung flexibility and adaptability, initiative and self-direction, social and cross-cultural skills, productivity and accountability, leadership and responsibility, ethical, moral, and spiritual values. So, dito pumapasok na yung sa pagiging ikaw bilang isang tao o individual sa ating society. So, next naman, we have here a 21st century skills students need for learning. So, una dito is communication. Good communication skills are essential for students to work together and share their ideas. So, sa pamamagitan ng communication skills, mas napapadali syempre yung connection ng student sa tao. Dapat, in today's generation, magaling na tayo sa communication skills. Next is critical thinking. The students need to be able to think critically to analyze information and solve problems. So, from the word critical thinking, alam na natin kung paano natin ma-resolvehan yung mga problem or how we able to think doon sa problem. And the next, collaboration. One must work effectively with others to achieve a common goal. So, collaboration to achieve a common goal. So, para ma-achieve yung goal, we need a collaboration from one another. Next is creativity. Student needs to think creatively to generate new ideas and solve problems innovatively. So, dito naman is creativity. As a student or teacher, dapat maging creative ka sa paraang mas matututo yung bawat isa. Or as a teacher, dapat maging creative ka kung paano mas matututo yung mga estudyante mo. Then, sa information literacy, they must find, evaluate, and use information effectively. So, information technology, dapat yung dito is, dapat hindi ka basta-basta nagkakalat ng mga fake news or fake information, lalo na sa social media. Kasi malaki yung magiging impact din nito sa mga taong malaki ang magiging impact nito sa taong binigyan mo ng fake news. So, possible din ito is magkakaroon ng tinatawag na baka makaso ka pa sa pagkakalat ng maling information. So, next is media literacy. Student must critically analyze media messages to understand their impact on the individuals and society. This critical analysis will help them understand how media message can influence individual and society. Next is problem solving. Student must identify and solve problems to improve their learning. So, dapat mas nahasa yung skills natin sa problem solving para mas
ma-improve din natin yung ability or kakayahan natin to think. Then, self-management, students need to be able to manage their learning to be successful, independent learning. So, pumapasok din dito sa 21st century learning yung self-management. So, pag sinabi natin management, kasama na din dito, or bumabase na din dito yung, pumapasok na dito yung sinasabing time management. So, you as an individual, dapat meron kang time management o self-management sa iyong sarili para mas maging maayos yung takbo ng buhay mo. So, next is social and cultural awareness. Students need to be aware of the influence of social and cultural factors on their learning. So, the next, technology literacy. Student must use technology effectively to access and create digital information. So, technological literacy. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, dapat ngayong 21st century generation, tayong mga students and of course teachers, meron na tayong mga kaalaman sa mga technological, sa mga computers, gadgets, na kung saan hindi tayo mahuhuli sa kasalukuyang panahon. So, flexible and adaptability. Students need to be able to adapt their learning to new situation and technologies. The next is initiative and self-direction. Students need to take the initiative and being self-directed in their learning to be successful. Dapat, in 21st century learning, student must be, dapat, merong pagiging initiative sa sarili niya, at saka meron siyang self-direction. So, meron siyang ini-aim na goal, meron siyang ini-aim para makamit niya yung mga goal niya. Meron siyang focus siya sa kung ano yung ini-aim niya. Then, social responsibility. Student must be aware of how their learn affect those around them and be respectful to others while learning. So, social responsibility, aware dapat din yung mga students sa kanilang pakikipag-socialize sa iba't ibang tao sa ating paligid. Kasi, minsan, or kadalasan, yung iba sa atin is, hindi na nila kino-consider kung ano yung mararamdaman ng ibang tao sa mga sinasabi. Kung ano na lang gusto nilang sabihin, kahit na nakakasakit na sila, hindi nila kino-consider kung ano yung mararamdaman ng ibang tao. Next is global perspective. It is essential for students to be aware of the global context of their learning and to be considerate to international perspective in their learning. So, global perspective. So, dito naman pumapasok yung kung paano tayo maging aware sa ating mundo, na kung saan makakatulong din tayo ay paano tayo maging aware at kung paano tayo makakatulong sa ating generation or sa ating mundo. So, next is diversity. Students need to be aware of the diversity of perspective and experiences in the world and be respectful of diversity in the learning. So, dito nga sa diversity, gaya nga ng sinabi ko rin kanina is, pag sinabing diversity, may pagkakaiba-iba. So, as an individual, respect natin yung pagkakaiba-iba ng bawat isa, na kung saan, wag nating, kung ano yung culture, kung ano yung culture ng iba na parang hindi maganda sa atin. So, respect natin yun kasi yun yung culture nila. Then, para at the same time, vice versa lang din, para i-respect din nila yung culture natin. So, the importance of 21st century learning. Here are one of the reasons 21st century learning is important. It helps students to develop the skills they need to the real world. So, gaya nga ng sabi ko, 21st century learning is tinutulungan tayo na ma-develop yung kakayahan at abilidad natin sa totoong buhay. So, china-challenge na tayo kung paano yung real world china-challenge na tayo sa real world na nangyayari. So, it helps students to develop the skill, it prepares the student for an increasingly globalized world. So, hinahanda tayo para sa mas globalized na mundo. So,
So, mas ang ano dito is, piniprepare tayo on how, kung paano tayo mas makisalamuha o makipag-interact sa iba't ibang bansa. Then, it helps student learn how to learn. So, yun nga, it helps student on how to learn. So in 21st century learning is mas natututunan, marami na tayong kaalaman na natutunan. Gaya na nga lamang ngayon nga sa kasalukuyan. Dati, di ba, traditional yung way of learning natin. So, mas mabagal yung process of learning natin kasi traditional pa siya, wala pang mga technology. So, ngayon, sa pamamagitan ng technology, mas na papabilis yung learning ng mga students. Kahit pansinin natin ngayon is, yung mga learning ng students sa gadget is, madalas ngayon mas bata pa sa atin is, mas marunong pa sila sa mga laro, sa mga ipagkibit-kibit ng mga computers or kung ano-ano pa. So, it's more relevant to students' life. So, relevant to students' life. Mahalaga na ito. So, importance na yung 21st century learning sa ating buhay sa kasalukuyang panahon. So, how educators can support 21st century learning? There are several ways in which educators can support 21st century learning. First, they can create learning experience relevant to the real world. This means incorporating problem and scenarios that students will likely encounter in their future lives and career. So, dito nga is, tinuturo ng mga teachers yung mga possible na mangyari sa atin sa kasalukuyan. O gaya nga ng sinabi ko rin kanina, is sinuhubog na tayo sa real world natin. So, gaya na lamang sa ating mga estudyante ngayon is, binibigyan tayo or china-challenge tayo ng mga teachers natin para ma-enhance na natin yung capacity natin para in the future is ready na tayong sumabak sa real world. So, second is educator can use technology to support 21st century learning. Technology can use to create engaging interactive learning experience. It can also be used to provide students with access to information resources that they would not otherwise have. So, yan nga, 21st, yun nga, teachers teach us and how to use technology. So, sa pamamagitan din nito is tinuturuan na rin tayo kung paano tayo makakasabay sa paggamit ng mga technology na kung saan hindi tayo mahuhuli sa iba't ibang bansa. So, finally, educators can model 21st century learning for the student. This means being flexible and adaptable in the teaching and using technology in a real world. Example, so, ayun nga, sila yung nagiging teacher, sila yung mga nagiging model natin. Sila yung nagiging model natin para matuto. At dito is pumapasok yung paano tayo as a students nagiging flexible and adaptability. Pansin naman natin na yung mga teacher natin is sinasabi nga natin na flexible kasi kaya nilang gawin yung mga iba't ibang mga gawain. Halimbawa na lamang yung mga teachers natin na iba na nagtuturo na sila tapos nag-aaral pa sila ng more knowledge para mas ma-improve pa nila yung learning nila or kakayahan nila o mas maging professional pa sila para nang sa ganun is mas marami pa silang ituro sa kanilang mga estudyante. So, yun lang po.